Ayun, so good day mga traders at nagulat din ako dito sa galaw ng market natin ngayon, no, paggising natin. Bigla laki ng kandila ng ng index. So 'di ba nagkaroon ako ng review kagabi sa blue chips lang kasi ini-expect ko nga magde-drop pa rin tayo dahil yung galawan ng mga nakarang araw dito sa US market or kahapon or isang araw na nagkaroon tayo ng holiday is malakas yung drop. Tapos yung futures na nakita ko sa kanya ng umaga or rather ng hapon bago mag-trade sa US market is medyo mapula siya. Pero biglang nabago. So anong oras kaya nabago tong ano? Hindi sakto tong oras ko dito sa 9:15 sa kanila, no, 12 hours. So mga mga alas 10 siguro ng gabi to, no. O past 11 na, 11 na siguro to kasi uh, nagre-record pa tayo ng mga time na yon. So past 11, balik tayo dun sa 5-minute chart. Bigla siyang pumitik. Ayan, hindi sakto yung oras na ito eh. US time tong nakita niyo dito na 9:20 kasi nagtitrade ako ng ng US stocks kagabi, and then ito nga yung vlog natin sa kanya kahapon, di ba? So in-expect ko mag-bounce, kung meron man siyang bounce na inaantay, and then saka siya magkakaroon ng pullback. Pero dahil unexpected happens kasi ang nangyari niya sa kanya is ito nga pinos ni Donald Trump yung yung tariffs niya. So Trump authorized a 90-day pause on tariffs. So uh, 90-day pause applies to reciprocal and 10% tariffs. Parang hindi yata tayo kasama dito kasi 17% tayo. Pero sabi niya reciprocal eh. And then 90-day pause effective immediately, raising China tariffs to 125%. So effective immediately. So parang bumabawi na si Donald Trump sa China. Hindi kasi natuloy din yung yung deal niya with the US with regards sa sa TikTok. So hindi siya para nakapost din siya, hindi pumayag din China. So yun yata yung isa sa major na gusto mangyari ni Donald Trump. So ngayon, pag tumingin ka dito sa Yahoo Finance, makita mo dito kagabi si S&P 500 nag up nga ng 9.52%, si Dow Jones 7.87%, and then si Nasdaq is 12.16%. So kung nag-up sila ng more than 10% sa US market, what more sa ibang halimbawa sa Asian countries, no? Sa Philippine markets, ano kaya yung mangyayari sa kanya? So stocks, iba yung oras dito eh. Stocks stage wild rally after Trump tariff reprieve. So tandaan natin, 90 days. And then ang 90 days ang pause sa tariff, and then pupukusan niya ng tariffs is sa bandang China. So pwedeng may epekto pa rin sa Asian markets. Pero ang nakikita ko lang sa nagalawan is for the short term dito sa market natin. Kasi kahapon, nag-close nga tayo ng negative. Kaya nga yung vlog natin is puro negative din siya. So, pero in-expect natin, bakit minus 50% na naman sa Indonesia? In-expect natin gagalaw din to. So, yung crypto natin, hindi ko pala nabuksan. Ito. Meron tayong crypto dito. So, nag-up na rin siya. Bigla siya nag-up ng, ayan, mga 10% na galawan. Ayan. So, hopefully nakasalo kayo dito sa crypto. Doon ako sa doon ako sa US market nakasalo. Nagulat nga din. Kaya nagulat ako eh. So, naka 5x tayo tapos 20% yung mga individual stocks. So S&P, nag-up siya ng 9.5%, ang laki. Si Nasdaq, ayan pa yung mga guhit-guhit ko sa kanya kagabi. So 12.02%, nag-close the gap. At saka si Dow Jones is 7.86%. Ayan pa yung mga drawing natin. So, syempre, yung mga minomonitor natin, sina tech stocks, sina Nvidia, so nag-up din siya ng 18%. Malaki yan kasi to 3 billions of dollars ang pwedeng idagdag sa market cap ng mga to. Tapos sino pa yung iba? AMD, minomonitor din natin yan. So nag-up din siya. 23% yung bang stocks. Ang lalaki yung stocks yan. Sino pa? Sina ARM. Oh, ayan. Si ARM 24.2, si Tempos AI. So 17%. Okay. So halos lahat nga is umakyat dito sa US market. So kung gusto yung magka-idea kung ano nangyari, meron tayong news dito eh. Pwede yata ito na i-play ko habang nanonood tayo. So tignan natin ano nangyari dito. Donald Trump has just made a pretty significant post on Truth Social. I'm just going to read the whole thing.
Based on the lack of respect that China has shown to the world markets, I am hereby raising the tariff charged to China by the United States to 125% effective immediately. So, grabe. So, one-on-one na labanan ngayon, China versus US. At some point, hopefully in the near future, China will realize that the days of ripping off the USA and other countries is no longer sustainable or acceptable. Conversely, and based on the fact that more than 75 countries have called representatives of the United States, including departments of commerce, treasury. So, pause ko ng konti para kung gusto yung magbasa. So, basahin nyo na lang yung nakalagay dito sa, sa screen natin. So, based on the lack of respect China has shown to the world, so 125%. Conversely, based on the fact that more than 75 countries have called US, including the Department of Commerce, to negotiate a solution. So kaya siya nagpo-pause siya ng 90-day pause and substantial reciprocal tariff during this period of 10%, also effective immediately. Okay? So, tignan lang natin mamaya kung anong epekto nito sa market natin. So, hopefully maganda yung review natin sa trending stocks ulit. Temporarily, di ba? Kasi 90-day reprieve lang naman to. Okay? So, kita-kita po tayo dun sa, sa review natin mamaya.